Ang susunod na gobernador ng lalawigan ng Laguna, Governor Sol Aragones. Mabuti na lamang meron pong tumatakbong mga opisyales ng lalawigan ng Laguna, ang aking kaibigan, Gobernador Sol Aragones. Sapagkat alam ko sa kanyang panunungkulan, ako po'y naniniwala sa kanya. Alam po ninyo, si Gob Aragones ay matagal ko na pong kaibigan. Siya po ay nakasama ko sa Kongreso. Imbes na unahin po ang pangunahing problema tungkol sa kabuhayan, napakataas po ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Bakit pinili pa ng ibang mga nanunungkulan sa atin sa nasyonal ang magkawatak-watak pa tayo bilang isang bansa? Bakit kinakailangang i-impeach ang Vice President? Hindi kailangan i-impeach ang Vice President. Walang batayan, walang basihan sa batas. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi po kinakailangan ang House of Representatives ang mag-audit ng mga pondo na ginagasta ng mga opisina ng ating pamahalaan. Totoo po na lahat po ng opisina kailangan magsulit. Kailangan po ipakita nila kung tama ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Tama lamang po yun. Walang debate doon. Ngunit, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang binigyan ng confidential funds na kapwa sinusuri din ng Commission on Audit? Ilan po? Tinanong ko sila. Mahigit pong 400 opisina ng gobyerno. Bakit po ang opisina lang ng Vice President ang kanilang inuusik, ang kanilang sinusuri? Bakit hindi lahat ng mahigit na 400 ay suriin natin? Yun po yung tinatanong ko sa kanila. Ayaw nilang sumagot sapagkat namumulitika lang sila. Namemersonal sila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Tinanong ko po sa kanila, saan po nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na ang House of Representatives ay siyang dapat mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan? Saan nakasulat? Wala po silang maipakita. Sapagkat isang opisina lamang po ang pinapayagan ng saligang batas na siyang magsuri, siyang mag-audit ng mga report, ng mga ulat kung paano ginista ang pera ng bayan. Ang nangyari po, in-impeach nila ang Vice President. Pagkatapos ng halalan po, pagkatapos ng Mayo 12, depende po kung maraming kandidato ang kanilang may papanalo. Kailangan lang po nila 16 na boto, tatanggalin nila ang Vice President. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po ayaw ko. Pero tatanggalin nilang Vice President sa sandaling makakuha sila ng mas maraming boto kesa sa amin. 16 na senador lang pwede na nilang tanggalin ang Vice President. Ito ba ang dapat unahin ng mga namiminuno sa ating bansa? Hindi ba nila nakikita ang kalagayan, naghihikahos ang bansang ito? Bakit kailangan tayong mag-iwahiwalay? Bakit kailangan tayong mag-away-away? Wala po akong nakitang isang bansa ang umunlad, ang sumulong na nagkakawatak-watak ang kanilang mga mamamayan. Ano pang ginawa nila? Ano pang ginawa nila? Bigla nilang hinuli yung dating Pangulo ng Republika. Wala pong kasalanan yung dating Pangulo. Ang naging kasalanan niya lamang po, minahal niya yung kanyang bansa. Nakita niya ang panganib ng droga. Nakita niya wawasakin ng droga
ang mga pamilyang Pilipino. Nakita niya sisirain ang droga, pati pagkatao ng mga mamamayan. Nakita niyang mawawasak ang lipunan. Bilang Pangulo ng Bansa, inisip niya ang depensa, ang proteksyon, ang kapakanan ng taong bayan. Bakit po huhusgahan mo ngayon? Bakit mo hahatulan ang kaganapan ng isang programa sa pamamagitan ng dami ng namatay? Bakit hindi mo husgahan ang programa sa dami ng milyon-milyong mga buhay ang naisalba ng kampanya laban sa droga? Ilang milyon ang nakinabang. Bakit hindi yun ang tingnan nila? Ayaw po nilang tingnan yun. Siyempre po merong mamamatay. Sapagkat ang nagsusulong ng droga ay mga kriminal. Mga gumagawa ng droga, nagbebenta ng droga, mga adik, mga puser, lalaban at lalaban sila. Sapagkat gusto nilang maghanap buhay sa paraang iligal, sa paraang makakasira sa isang bansa. Yun ang nilabanan niya. Yun ang nilabanan niya. Ano ang iginanti sa kanya? Ayun po hinuli. Walang katarungan. Ang ICC po hindi pwedeng manghimasok sa ating bansa kapag ka ang judicial system, ibig sabihin, kapag ka ang mga hukuman ng ating bansa ay may kakayahan na umusig, na humatol sa kanino mang nagsasalang Pilipino, maging siya man ay dating Pangulo. Kung halimbawa nagkasala ang Pangulo, bakit hindi mo siya husgahan? Bakit hindi mo siya litisin sa pamamagitan ng umiiral na batas sa ating bansa? Pati ICC hindi na sinunod ang kanilang patakaran. Wala sa patakaran na bigla silang manghihimasok kapag bukas, kapag umiiral, pag umaandar ang ustisya ng isang bansa. Ngayon, wala na sa rito. Kinuha, dinala sa kabilang panig ng daigdig. Hahatulan ng isang hukuman na kailanman ay hindi na natin kinikilala sapagkat tayo ay kumalas na sa kanilang jurisdiction. Ito po ngayon ang problema natin. Naharap tayo sa isang mapanganib na panahon. Ang kalagayan ng bansa natin ngayon, pangkabuhayan, bagsak. Magkano na ang utang ng Pilipinas ngayon? Mahigit ng 16 na trilyong piso. Hindi ko maintindihan kung paano pa natin ito babayaran. Ang corruption po ay lubog na tayo. Alam po ba ninyo kung magkano ang uutangin natin sa taong ito? Sa taong ito lang, 1.5 trillion pesos. Magkano po yun? 125 billion pesos bawat buwan. Katumbas ng 4.2 bilyong piso sa loob ng isang araw. 4.2 billion pesos per day. Katumbas ng 173 million pesos bawat oras. Dahil po sa corruption. Ano po ngayon ang iginante? Meron naman kayong ayuda eh. Di ba tumatanggap po kayo ng ayuda? Kayong lahat, tumanggap po kayo ng ayuda, hindi ba? Ibig nyo sabihin, walang nakatanggap ng ayuda dito sa karamihan ng taong nandito ngayon? Gobernador Sol, problema ito. Bakit? Alam po ba ninyo, pag pinagsama-sama natin yung 5 ayuda na dapat ay pinagkakalob sa mga mahihirap na Pilipino, alam nyo ba kung magkano yon? Iisa-isahin natin. 5 po ang klase ng ayuda, baka hindi nyo alam. Kilala po ninyo yung 4Ps. Kilala nyo yung MAIP, ito yung sa gamutan. Kilala nyo yung AIX. Kilala nyo yung TUPAD. At ang pinakabagong imbensyon yung AKAP.
Magkano po itong 5 ayudang ito na dapat sana ang nakinabang ay hindi bababa sa 27 milyon na mahirap na Pilipino. 27 milyon ang dapat na nabiyayaan. Wala pong nabigyan dito. Itong daming ito. Sa tingin ko, mahigit kayong 15. Baka may 15,000. Baka may 20,000 dito. Wala pong nabigyan dito. Saan napunta yung 194 billion pesos? Yon ang katapat ng 5 ayuda, 194 billion pesos. Ang minimum na number na dapat mabiyayaan, inuulit ko sa inyo, 27 milyon na mahirap na Pilipino. Pero sa tansya ko po, wala pang 10% ng 27 milyon ang nabibigyan. Kaya naniniwala ako sa inyo na baka wala nga ni isa man sa inyo nabigyan. Pinipili nila kasi, yung kaalyado lang nila kasi ang binibigyan eh. Yung kilala nila, yung inaakala nilang boboto sa kanila. Ganito na lang ang gawin natin. Ganito na lang po ang gawin natin. Kapag ako po ay nagkapalad at tinulungan niyo ako makarating ako sa Senado, kakausapin ko lahat ang mga kasama ko. Sasabihin ko sa kanila, ganito ang gawin natin. Huwag na kayong makipagdebate sa akin sapagkat hindi kayo mananalo sa akin. Hindi dahil sa matalino ko, kundi ang sasabihin ko sa inyo ay tamang-tama lang at katanggap-tanggap. Kaya alam kong hindi na kayo makikipagdebate sa akin. Ganito po ang gagawin. Kinuwenta ko po eh. Ang kailangan kasing matulungan, tandaan ninyo, 27 milyon na mahirap na Pilipino. Hindi naman lahat nabibigyan. Wala nga 10% eh. Para mabigyan lahat, paano natin gagawin? Ganito. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 kuryente bawat buwan, ilibre na po natin yan. Tandaan po ninyo ang sinasabi ko, 2,000 pababa. 2,000 pababa. Kaya tipirin nyo kapag 2,000 pesos and 10 pesos, hindi, kailangan sa eksakto, 2,000 pababa. Kaya naman yung gawin yun eh. Ilan ang mabibiyayaan natin pagka ginawa natin yon? 27 million mahirap na Pilipino. Parehas. Walang lamangan. Walang korupsyon. Bakit? Diretso sa inyo. Walang makakapagpapogi. Walang makakapagpasikat na akala mo galing sa kanilang bulsa yung pinamimigay. Hindi. Diretso sa inyo. Okay ba kayo doon? Pero kailangan po nyo kung dalhin sa Senado. Dalhin po niyo ako sa Senado para marami tayong maayos na problema ng ating. So ito na nga mga kababayan, nasa San Pablo City, Laguna po itong si Congressman and Senatoriable Rodante Marcoleta. At inimbitahan po siya dito ni Sol Aragones, no? Ito po yung kanilang grand rally mga kababayan dito po sa Laguna. At si Sol Aragones po ay mahigpit na kalaban ni Congressman Dan Fernandez, no, sa pagka-gobernador dito po sa lalawigan ng Laguna. And so meron pa pong dalawa ata silang makalaban, no? Yung asawa ng current governor, no, na si Hernandez, yung asawa niya ay tatakbo rin gobernador, at yung vice governor
ng Laguna ay tatakbo ring governor, mga kabayan. So bali, 4 po ata silang maglaban-laban dito sa pagka-gobernador ng Laguna, mga kababayan. At ito nga pong si Congressman Marcoleta ay inimbitahan po ni Sol Aragones, no, dito sa kanilang Grand Rally. At sinabi po ni Congressman Marcoleta, or tinanong dito ni Kong Marcoleta kung nakatanggap ba ng ayuda itong mga taga Laguna, itong nandito ngayon sa Grand Rally. At sinabi pong hindi po sila nakatanggap, mga kababayan, no? Kasi sabi po ay pinili or piling-pili lamang yung mga nakatanggap or mga binibigyan nila ng mga ayuda, yung mga AKAP, ng AIX, ng MAIC, ng TUPAD. Ayan, so sabi ni Kong Marcoleta ay dapat hindi ganon, no? Hindi pinili. At yung plano nga po ni Kong Marcoleta ay yung kuryente, mga kabayan, no? Yung mga bill ng kuryente na hindi bababa sa or hindi lalagpas ng 2,000 ay magiging libre na. So yun po yung plano ni Kong Marcoleta, mga kabayan. Pag naupo po siya sa Senado, yung mga nagkonsumo ng 2,000 pababa ay dapat libre na. At nabanggit rin po ni Kong Marcoleta, mga kabayan, itong ginawa nga po nila kay VP Sara, no, yung kanyang pag-impeach or pag-impeach nila dito sa House of Representatives kay VP Sara. At maging yung pagkidnap or pagdala kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands ay tinalakay rin po ni Kong Marcoleta, mga kababayan, no, dito po sa Grand Rally dito po sa Laguna, mga kababayan. Kasama po ang tatakbong governor, no, dito po sa province of Laguna na si Sol Aragones, mga kababayan, at yung kanyang mga kandidato, no, yung kanyang mga board members at mga mayors, no, dito po sa lalawigan ng Laguna. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa pagkampanya, no, pagbisita ni Kong Marcoleta dito po sa Laguna, no, kasama ang mga team Sol Aragones dito po sa Laguna. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.